bending dalo. Ha? Kasi mga luko-luko. Si Diskaya pinagtatanggol ko doon. Nagkataon lang si Diskaya, siya yung kauna-unahang nag-apply under the WPP. Ang problema, bago pa ma-process yun, nagsalita na yung dating DOJ secretary noon, ay hindi ko basta-basta ipoprocess yan hanggat hindi niya sinusoli yung pinagnakawan niya. Nakakita ka ba ng ganon? Nasa batas ba yung ganon? Senator, Wala naman akong makuhang iba ng mga testigo para ang mga lalaking isda ang maituro. Mahirap ito eh. Mapapapanganib ang buhay. Kaya nga meron tayong WPP. Pero kung ang batas na para sa kanila hindi gagamitin, bahala na sila. Pero yung sinabi pong statement ni Curly Diskaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan, ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun eh. Boom! Yun ang pakiramdam niya eh. Akala nyo kakampihan ni Marcoleta, ha? Eto kasing mga media na to, galit na galit to kay Marcoleta eh. Dahil yung mga kasama nila, tinanggalan ng prangkisa eh. Akala siguro nila kakampihan ni Marcoleta. Opinion niya yun eh. Problema niya na yun, sabi niya. Hindi, tsaka tinan mo ha, eto. Kung dinidepensa ni Marcoleta, di sana, pag tinatanong ng mga senador, si Diskaya, si Marcoleta sumasagot. Yun ang dinidepensahan, tinuturuan. O kaya aabutan niya ng apidabid, katulad ng ginawa ni Remulla kay Bernardo, idabutan ng apidabid. O di kaya naman, katulad ng ginawa ni Lacson, na pag tinatanong at inuusisa yung witness, siya ang sumasagot. Bakit? Pag tinanong ba si Diskaya, siya ang sumasagot? Si Marcoleta ba? Anak kayo ng wewe ah. Pare-pareho pala kayo eh. Di ba? Pinampihan ko ba siya doon? Hindi, Ang gusto kong hindi naman po, malaman, paano ko nag-aabogado sa kanya? Paano ko nag-aabogado? Paliwanag mo ngayon! Na kapag ako Paliwanag mo ngayon! Bakit nag-aabogado? nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Diskaya? Ay kay Gutesa? Nung tinatanong ba si Gutesa, ako sumasagot? Nung si Gutesa ba ihayag ko doon, ipresenta ko? Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Dahil sa mabilis na kaganapan sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control projects at nang ikinanta na lahat ng mag-asawang Diskaya ang mga kontratista, DPWH at mga ilang kongresista na sina Martin Romualdez at Saldico na sila di umano ang nagsabuatan sa korupsyon sa flood control projects at sa kabila ng lahat at masyadong ginalingan ni Senator Dante Marcoleta, abay bigla ang pinalitan na agad. Hindi man lang inabot ng umaga, ito'y pinalitan na agad ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman nito at formal na ngang nanumpa si Senator Tito Soto bilang bagong kapalit ni Senator Chis Escudero sa pagka-Senate President ng Senado. Nangyari ito sa gitna ng mainit na kontrobersiya ukol sa umano'y irregularidad sa flood control project kung saan hayagang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang ilang kawani ng DPWH at ilang kongresistang mambabatas kung saan damay ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico na kasabwat di umano sa manumalyang flood control project. Sa muling pagbabalik ni Tito Soto na unang nagsilbi bilang Senate President mula 2018 hanggang 2022 at muling maupo sa pinakamataas na posisyon sa Senado, isang malaking katanungan ngayon ng taong bayan. Ano na ang mangyayari sa manumalyang flood control projects at bakit biglaang nagpalit ng liderato? Gayong maganda naman ang takbo ng pag-iimbestiga sa pangunguna ni Senator Dante Marcoleta. Kaya naman taong bayan, hindi napigilang madismaya at nanawagan sa publiko at Senado at sa mundo ng social media na sana'y ibalik sa Blue Ribbon Committee ang magaling na si Rodante Marcoleta dahil wala naman itong mali at napakaganda at napakagaling ng pag-iimbestiga ni Senator Rodante Marcoleta. At bakit raw nang pinangalanan na ng mag-asawang Diskaya, sina Romualdez at Saldico? Abay bakit
bakit biglang nagbago ang liderato ng Senado. Napalitan na si Senator Chis Escudero ni Tito Soto. At kasunod naman ito ay ang questionableng pagsibak ni Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pakinggan nyo itong banat ni Marcoleta, ha? As in, dinurog niya dito si Lacson. Naku po, ang lupit dito. Oh. Durog si Lacson dito. Now here from the other camp, the minority bloc, and former Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta joins us tonight by phone. Good evening, Senator Marcoleta. Good evening, good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatango-tango lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator... Ayan yung nirereklamo kasi nito ni Lacson eh. Inunahan daw sila. Eh parang sinasabi ni Marcoleta, ang bagal mo eh. Nakatingin lang kayo eh. Ang tagal na nito, mantakin mo last year pa to. Hanggang ngayon, walang nadidiscover. O sasabihin na naman nila, kaya nga, alam mo, panakipbutas yung mga senador eh. Mantakin mo ang binabanggit pa lang from the very beginning si Romualdez, tas ang kinulong yung senador. Sino gago yung ganong klaseng diskarte? Di ba? Napakakalukuhan eh. O, tapos ngayon, pagrereklamo ka kung mabilis yung iba. Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang, pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo, baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people
we use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, nung sa huling... Senator. Sorry. Hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, no, Dapat binara mo yun, Senator Marcoleta. Parang minamaliit ka. Tanggal mo ng franchise to. Very lang. arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, no, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya ang sumasagot, what will you feel? Nayari ka doon, ate. Yari ka. Hindi, biro naman. Hindi naman niya binabara. Kayo naman. Hindi tatama naman eh. Kung ikaw yun, ang tinatanong mo yung dalawa, iba sumasagot. Di ba? Medyo obvious. Obvious na obvious. But, well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discaya. Nako, yari ka dyan, te. Sigurado yan. Yari ka dyan. Yan yung mga tanong na hindi mo dapat tinatanong kasi ako na. Gusto mo ako sumagot. Ako na sasagot. Ay, hindi. Wag na. Si Senator Marcoleta na lang ang sumagot. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Discaya? Alam mo, yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, doon mo na kukunan ng restitution. At saka matindi yung ginawa nila sa restitution, ha? Bakit? Finris nila ang account. Lahat ng account ng Discaya, finris nila. Tapos, gusto nilang magsole ng pera. Paano nga nila gagalawin yon? Paano nila i-withdraw yon? Paano nila isosoli yon? Finris nyo na nga. Tapos sasabihin nyo, hindi kasi siya nag-restitution kaya hindi siya pwedeng pumasok sa WPP o yung Witness Protection Program. Gago pala kayo eh. Tanggalin nyo kaya yung freeze para maisoli sa inyo. Ayan na nga, finris nyo na, nasa inyo na, ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kaya ka nga finris eh, hindi mo na magalaw yung pera. Ibig sabihin, gobyerno na ang may ano niyan. Kung gusto nyo talagang ibigay sa inyo, tanggalin nyo yung freeze, ipa-withdraw nyo sa kanila, samahan ninyo. I-withdraw nyo mga 1 bilyon, 2 bilyon, bigay nyo kay may pangarap maging presidente. Di ba? Tapos sabihin, restitution nyo. Magko-compute. Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Hindi ba, you're bending the law. Siyempre, yan yung expertise ng mga Rimulya. Bending the law. Kasi mga loko-loko. Si Discaya pinagtatanggol ko doon. Nagkataon lang si Discaya, siya yung kauna-unahang nag-apply under the WPP. Ang problema, bago pa ma-process yun, nagsalita na yung dating DOJ secretary noon. Hindi ko basta-basta ipoprocess yan hanggat hindi niya sinusoli yung pinagnakawan niya. Nakakita ka ba ng ganon? Nasa batas ba yung ganon? Senator... wala naman akong makuhang iba ng mga testigo para ang mga lalaking isda ang maituro. Mahirap ito eh. Mapapasapanganib ang buhay. Kaya nga meron tayong WPP. Pero kung ang batas na para sa kanila hindi gagamitin,
bahala na sila. Pero yung sinabi pong statement ni Curly Discaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan, ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun eh. Boo! Yun ang pakiramdam niya eh. Akala nyo kakampihan ni Marcoleta, ha? Eto kasing mga media na to, galit na galit to kay Marcoleta eh. Dahil yung mga kasama nila, tinanggalan ng prangkisa eh. Akala siguro nila kakampihan ni Marcoleta. Opinion niya yun eh. Problema niya na yun, sabi niya. And then, tsaka tinan mo ha, eto. Kung dinidepensa ni Marcoleta, di sana, pag tinatanong ng mga senador, si Discaya, si Marcoleta sumasagot. Yun ang dinidepensahan, tinuturuan. O kaya aabutan niya ng apidabid, katulad ng ginawa ni Remulla kay Bernardo, idabutan ng apidabid. O di kaya naman, katulad ng ginawa ni Lacson, na pag tinatanong at inuusisa yung witness, siya ang sumasagot. Bakit? Pag tinanong ba si Discaya, siya ang sumasagot? Si Marcoleta ba? Anak kayo ng wewe ah. Pare-pareho pala kayo eh. Di ba? Pinampihan ko ba siya doon? Hindi, Ang gusto ko hindi naman gusto ko po, malaman, parang paano ko nag-aabogado sa kanya? Paano ko nag-aabogado? Paliwanag mo ngayon! Na kapag ako Paliwanag mo ngayon! Bakit nag-aabogado? nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Discaya? Ay, Yo. kay Gutesa? Nung tinatanong pa si Gutesa, ako sumasagot. Ah. Nung si Gutesa ba ihayag ko doon, ipresenta ko? Ah. Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Ayan. Di ba? Gago! Nanghirap sa inyo eh. Kala ninyo eh. At hindi kami binigyan ng sworn statement. Ano ngayon itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, bago ito, no, kayo pa po yung chairman ng BRC, binabatikos na rin po ng mga tao. Allegedly, yung asawa nyo daw may koneksyon sa mga Discaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? Naipaliwanag ko na yun, di ba? It proceeded from an ignorant question. Naipaliwanag ko na yun. Mga ignorante. Okay. So, Yun ba yung issue natin dito? hindi po. Our other, marami po kaming katanungan kung mamarapatin po Okay ninyo. lang. Okay lang. Yung relasyon Yes, ma'am. po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun eh. Magkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, noong Lunes, let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Yan. Ang daming niyang binanggit. Number one, halimbawa, nung plenary debate ng budget, panahon ng DBCC, nandun sila. Doon niya din-disclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na mayroong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa net. Kinounter niya yon. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan, sabi niya. Actually, kanya, ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Grabe yun ha. Tama yun ha. I mean, bakit hindi pinatawag si Bersamin? Don't tell me, courtesy na naman yan, Lacson. Ang hiling mo sa courtesy. Palusot mo ang courtesy. Tama di ba? Binanggit na nakakatanggap daw. Bakit di mo pinatawag? Nang malaman natin kung talagang nakakatanggap at baka namang may iba pang nag-utos sa kanya bilang executive secretary. Bakit di mo pinatawag? Courtesy?
Anak ng Curtis yan. Nandun si Bernardo. Hindi lamang niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit hindi natin busisiin? Akala ko ba, we should always go where the evidence leads us. Wala. Nandun na yung dalawa eh. Dahil ba merong general denial si Trigib? Gano'n na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin, nagsisinungaling at sinungaling si Jose Bernardo. Yes sir, sabi niya. Pati hindi kumigo si Bernardo. Papayag ba kayo ng kinuha nilang state witness? Sinungaling? Ba't di sila kumigo? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pabulaanan sinabi ni Bernardo kasi yung 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa program fund. So ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang babae na nakatakipang muka? Nasa rules ba namin yung nakatakipang muka? Wala. Di ba? Tama eh. Kino-confirm niya pero ayaw naman niya imbitahan yung makakasagot. Di ba? Anak ng tutsa ka. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? So, Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng inyong report. In the end po ba nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Hindi, at the doorstep of Lacson. Ay, nako. Sabi nga niya, we always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman eh. Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin manggagaling yun. Okay, and balikan ko lang quickly no, yung majority and minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po at unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi, pumirma nga si Senador Bato. 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Chis, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma, binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President thinking na ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa... Akala ko naman, kahit papano, ilalabas nila yon para makatulong man lang. Agitated ang tao, kagaya mo ang sabi mo, frustrated, nagagalit na. Kung hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change, is there talk of that? Kasi Sigurado yan. Kahit ayaw aminin ni Marcoleta. slim no, nung majority right now. So, yung minority is actually in the position. So, kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na ano yun. Wala akong tinitingnan na ganong anggulo. Hindi yun ang aking priority. Ang priority ko, matapos natin ito kahit papano, mabigyan natin ng paliwanag ang taong bayan na ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante, mapagsilbihan natin ang mamamayan. Kaya lang, Senator Marcoleta, aminin natin, walang mangyayari pag si Lacson na nandyan. Pasensya na ha, kukontra ako dito ng konti, Senator Marcoleta. Walang mangyayari kung nandyan si Lacson. Kaya tanggalin nyo na yan dyan. Pati si Soto. Pinoproteksyonan lang naman yung
amo nila eh. Pero doon po sa minority report, wala pong, you were silent. Siyempre, kabahagi ng minority ang ilang senador na involved or tagged, could be involved in the flood control scandal. Pero parang napawalang sala sila. Or at least hindi Sino nyo po? nabanggit yung mga senador po, like Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Kung binasa po ninyo hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng 3 senador na involving may minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito eh. Biglang darating ang Secretary of Justice, makikialam doon, kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Katulad ni Bernardo halimbawa. Yun. Meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dadala sa NBI. Akalain nyo, nakagawa ng 2 supplemental affidavit nang wala kaming kinalaman. Yung trabaho pa namin yun. Grabe yan ha, 'di ba? Yung sinasabi kong paulit-ulit sa inyo. Papalit-palit si Bernardo ng kanyang statement. Oh. Doon lang nabanggit ang mga pangalan. Pinalagay namin doon na meron kaming misgivings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. In aid, it is an investigation in aid of legislation. Hindi ito, hindi ito police investigation eh. Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi namin alam kung ano nangyayari. This should not have been happening. Ang tanong kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos nito kung mag-iisa ang direksyon namin, kung para sa tao kami. Senator, parang correct me if I'm wrong, na ang impression ko ay para bang niluluto? Ganun po ba ang implication ng sinasabi ninyo? Wala kaming sinasabing ganon. Ang gusto lang namin sabihin, kung talagang we will always go where the evidence leads us, yun ang panatilihin namin. Palaging ganon ang parameter. Kung may ebidensya, yun ang puntahan. Bakit yung sinasabi nilang 8 billion na binibigay ni Bernardo kay Trigib, at si Trigib naman binibigay niya kay Adrian, bakit hindi ito isuyurin natin? Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na makita niya yung Cabral file, at least 5 secretaries and an undersecretaries were recipients of allocables as shown in the Cabral files. Ba't hindi niya ipatawag yung 5 secretaries? Hindi ba dapat ganito yung gawin natin? Yung Tamarin Street, sa South Ports, binanggit ng dalawang nakamaskarang dalawang binibini. Ang pakay lang pala ituro si Diskaya na siya nagpapaalis sa kanila. Yun lang pala yun ba yung Grabe no, yung pakay lang ay paalisin parang idiin lang si Diskaya. It's not really for idikit i-link si Romualdez. 'Di ba katarantaduhan talaga ni Lacson no? Malupit mo Lacson, isa kang malupit na tagapagtanggol. Usapan natin, and why did they concentrate on the problem of coordinate? Alam mo nung ako yung chairman pa, kung di ako nagkakamali, sa first or second hearing pa lang, sinabi ko na puro mali ang coordinates nito. Ngayon, siguro kalahati nung hearing, yun ang pinag-usapan nila, they confirm that the coordinates are really wrong. Sinabi ko na ito September pa eh. Ano, uulitin na namin yun? Yung ba yung gustong marinig ng tao? Ang gustong marinig ng tao, hindi mga wrong coordinates, sinabi ko na yun eh. Ang gustong makita ng tao, sino ba may utak nito? Yan. Nilimas na ang kaban ng bahay. Hindi yung lintik na coordinate. Hindi coordinate. Yun na nga, coordinate nga. Kung saan yung lugar. 'Di ba? Yun yung kasi pinagpipilitan ni Lacson eh. Mali yung lugar, mali yung ano. Tapos na tayo dyan eh. Move on ka na. Ayaw mo mag-move on. 'Di ba? Ayan, hindi ba importante sa atin yun? And finally, Senator, there are 3 impeachment complaints filed against the President.
although this may end up in the Senate, ano po ang pananaw ninyo ukol sa... I'm asking because yung complaints link the President to the flood control scandal. Patawarin nyo na po ako kasi hindi ako makakapag-comment yan kasi Yun. sabi mo nga, Magaling it talaga. might lead to the Senate. Kung magkakaganon, magiging senator judge ako, I will not like to preempt this. Ayaw. Pasensya na po kayo. Alright, marami pong salamat sa inyong panahon. Tama naman din Senator yun. Huwag Rod- kayo magagalit doon. Kasi siyempre, kung senator judge ka, hindi maganda na magkasalita ho si Marcoleta ngayon at sasabihin niya yung kanyang opinion patungkol dito sa impeachment ni Marcos. Dapat pagdating sa ganyan, may delikadesa ka naman na tumahimik ka. Hindi katulad ng mga ulul na, alam mo yun, na comment ng comment sa impeachment ni BP Sara Duterte. Alam mo, ito si Marcoleta, nasa tamang hulog din to eh. Hindi, totoo po, nasa tamang pag-iisip din ito eh. Kasi pwede na siyang bumanat sana doon. Kaya lang, sabi niya, hindi tama yun. Bakit ako magsasalita na tungkol dito sa ganitong issue? Magiging senator judge ako dyan eh, di ba? O yun, kaya alam mo ito lang masasabi natin, ako, naniniwala ako na hanggang hindi mapalitan si Lacson, walang mangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing na yan. Paikot-ikot lang. As a matter of fact, nililigaw nga ni Lacson yung usapan eh. Ang gusto malaman, tama siya, ang gustong malaman ng taong bayan ay yung sino ba ang mastermind, diba? Sino? Yun lang. Tangina paikot-ikot eh. Ang daming gustong puntahan ni Lacson eh. Para patagalin. Di ba? Ay nako Lacson. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.